Pinanindigan ng palasyo ang desisyong isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Humalag din si Pangulong Bongbong Marcos sa paratang na may kinalaman siya sa pagpapaaresto kay Digong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Maghahating gabi nitong March 11 nang humarap sa media si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang minuto lang yan matapos lumipad ang eroplanong pinagsakyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni PBBM, sa Netherlands dadalhin si Duterte. Pero sinalag niya ang hirit na may kumpas niya ang pag-aresto sa dating Pangulo. This case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So Itinanggi rin niya ang paratang ng unlawful arrest. Anya, umagapay lang sila sa Interpol na nag-issue ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa umano'y crimes against humanity ni Duterte. Pero dahil sa pagdakip kay Duterte, kabi-kabila ang nagprotesta nitong Martes. May nanawagan din ng people power. Sabi naman ni PBBM, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. pumalag din dyan si Palace Press Officer Claire Castro. Tanong niya pa sa mga kritiko, bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, sue me. I will take all the legal responsibilities on this. Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Anya, hindi naman daw gawa-gawa ng pamahalaan ang kaso sa ICC. Desisyon o prerogative din daw ng pamahalaan ang naging pakikipagtulungan sa Interpol. Hindi lang naman daw kasi basta citizen ang isinurrender. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, I am not guilty, I can defend myself, then go on. It's also justice for him. That's due process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. May mga isinumite ng petisyon sa Korte Suprema ang mga anak ni Digong na sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Kitty Duterte para maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sagot naman dito ng palasyo, Supreme Court lamang po ang makakapagsabi niyan, but normally po, usually po, kapag ka po yung tao ay nasa ibang bansa na po at nadala na po, nagiging moot and academic yung issue. But depende pa po rin yan sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng pangunahan kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court dito. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.